Sarili ko hong desisyon. Wala hong pumilit po sa akin. Ano po, kaya nga po ako minsan hindi nakakapag-upload kasi busy ho tayo sa trabaho dahil meron ho tayong day job. Di ba? Hindi ko ho kailangan ng pera ng mga bugok na online lending apps na yan. No? Kung sa kanilang din lang po manggagaling, ay hindi na ho. Ano po, meron ho akong prinsipyo. Meron ho akong pinaglalaban eh. No, ang pinaglalaban ko dito, matigil yung ganitong klase ng paniningil. Kasi hindi tama. Bay nagtanong sa akin, ang itinatanong kung pwedeng hindi na bayaran forever. Pero sa salita mo, mukhang pinipilit mo na bayaran talaga. Magkano ba ang ibinayad sa iyo ng mga OLA na iyan? Alright. Napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, may liliwanagin lang ho tayo, kasi may nag-comment ho, na magkano raw ho ba ang ibinabayad sa akin ng mga OLA, kasi pinipilit ko daw po na pabayaran. Okay. Ito pong katanungan na to is ikinoment niya, dito po sa ayan po, lalagay natin. Yung pwede bang hindi na bayaran ang OLA kasi ni-report sa CIC. Okay. Ako pakiusap ko lang, lalo ho dun sa mga baguhong nanonood, pakipanood po ng buo. Okay, kasi po pag pinanood niyo po yung video na yan, sinagot ko naman, kung babayaran o hindi. Okay? Actually, sa dalawang parte po yan, sinagot ko, Una po, dun sa ika 10 minute and 9 seconds. Papakita ko sa inyo later yung video para yung clip na yon para maintindihan ito pong nagtanong kung ako ho ba talaga ibayaran ng OLA o hindi. Okay? Tapos yung pangalawa ho, sinagot ko rin siya doon sa ika 14th minute point 49 seconds, kasi siguro nasimulan yung video, hindi naman ho tinapos, So so nawalan ng konteksto. Hindi niya naintindihan yung ibig kong ipahiwatig. Kasi yung pinapahiwatig ko po doon, is na regardless po kung anong lending, financing, or bangko, and even itong mga abusadong online lending apps na to, is pwedeng maging submitting entity ho ng CIC. Kung sila po ay submitting, pwede silang mag-submit. Now, regardless po yan, kung sila ay abusado o hindi. Hindi naman ho titignan ng ibang mga lending, financing, at bangko yan kung sila ay abusado o hindi. Basta ho yan, nakita nila. Kung yung kliyente na yan, merong hindi magandang ibinaya, kumbaga merong record, tatatak ho yun. There's a possibility na hindi ho siya makahiram. Actually, sinagot ko na ang suggestion ko, bayaran. Okay? So, unahin ho natin, papakita ko muna yung clip dito sa video na to sa ika 10 minute point 9 seconds. Ito po, pakanoorin niyo po. Ngayon, kung tinatanong niyo ako kung pwede nang hindi bayaran, well, pag hindi niyo kasi binayaran yan, hindi mo ma-update yung record po ninyo. Kayo lang din ho ang maapektuhan. Kaya yung sinasabi niyo, hindi kayo makahiram sa mga bangko. Totoo po yan. Kasi yung mga may access po dyan, hindi naman yan tinitignan kung yan abusadong OLA o hindi. Basta ho, nakita po nila yung basic information nyo doon na meron kayong hindi nabayaran na utang, wala na ho tayong magagawa doon. Tapos kung kasama po sa evaluation nila yun. Okay? So, matatag kayo as may hindi nabayaran. So, the probability na hindi kayo pautangin ng bangko, ng lending, ng financing is malaki. Okay po, so ang liwanag, di po ba? Ano po ba sinabi ko? Di po ba? Ang liwanag ko, wala naman ho akong di ba? Intuisyong iba. Okay, so ito ho, yung pangalawang clip, yung pang 14 minute, 49 seconds. Ayan po.
Ngayon, yung sa inyo, kagaya yung sinasabi po ninyo na kung tinatanong nyo kung pwede nang hindi bayaran, I suggest bayaran nyo po. Pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Okay po? Kasi pagka nabayaran nyo yan, obligasyon po nila na i-update yung inyong basic data o yung basic record nyo sa, sa CIC. No? Kasi sila naman ho ang mape-penalize pag hindi nila ginawa yun. Okay? I-click nyo po yung, yung link dun sa, sa aking description box regarding dyan sa sa CIC na yan. Nang mabasa nyo po, pati ho yung penalty ng mga lending, financing at bangko na hindi ho susunod dun sa kautusan nung RA 9510. Okay, kitang-kita po, 'di ba? So nag-suggest pa nga ako na bayaran eh. 'Di po ba? Kasi ang sa akin is utang is utang. Okay? Pagka nangutang ka, may obligasyon kang bayaran yan. Regardless huya kahit saan. Mapa-lending niya, mapa-financing niya, mapa-bangko yan, o maski sa OLA yan. Nahiram nyo eh, napakinabangan nyo eh. Di ba? So, bayaran nyo. And, it's unethical on my part na sabihing wag bayaran dahil maniningil ho ako. Okay? Dun ho sana sa nagtanong na to, panoorin nyo ho yung mga previous videos ko para malaman nyo ho na hindi ako ordinaryong lang. Maniningil ho ako eh. Okay? So, sa rin ho ako, sa larangan din ho ng pagpapautang ako. No? Nagtatrabaho o naghahanap buhay. No? Kaya it's unethical on my part na sabihin, huwag nyo hong bayaran. Kasi ako naniningil eh. Di mo ba? Actually, hindi naman ho ako, kumbaga, wala akong ill will sa inyo. Nililinaw ko lang ho, para maintindihan nyo rin. No, kasi ang hirap naman, papanoorin nyo lang ho yung simula, hindi nyo naman ho tatapusin. Di po ba? Kasi hindi ho mabubuo yung konteksto ng video kung hindi nyo ba tatapusin yung yung kabuuan eh. Di po ba? Hindi nyo maintindihan talaga pagka simula lang ang pinanood ninyo. Di po ba? Kasi kaya ko ho ginawa na ganun kahaba yun kasi kailangan kong i-explain isa-isa. No, hindi ho po pwedeng kasi ang pagpapautang ho, hindi ho po pwedeng usapin lang ng yung 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Hindi ho. Mahaba talaga yan eh. Kagaya ho nito, dapat short video lang to. No? Kaya lang, humaba dahil nga, kailangan kong i-explain na sarili ko na ako ho hindi bayaran ng OLA. Galit nga ako sa mga yan dahil mga abusadong maningil. Kaya nga ako gumagawa ng mga ganitong klaseng video is para ho makatulong. Sa ating mga kababayan na naabuso nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to at kahit papano rin ho makapagbigay ho ako ng encouraging words po at para maibsan yung mga nararamdamang anxiety, depression at saka po emotional stress nung mga naharas at naabuso nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Okay po? Wala ho kong ibang intensyon kung hindi tumulong. Ngayon, pero kung yan ho ang opinion po ninyo, nasa sa inyo po yan, patunayan ninyo. Okay? Kasi ako, malinis po ang aking konsensya. Marami hong nakakakilala sa akin na ako ho, talagang galit dyan sa mga abusadong online lending apps na yan. Okay? Kaya ako gumawa ng ganitong videos eh. Diba? Na kung mapapanood nyo rin po yung iba kong mga videos, marami hong offer sa akin. Yung sa sugal, mag-promote, hindi ko ho tinatanggap. Kalalaki ho ng offer nun. Di ho ba? Pero hindi ko siya tinatanggap. Kasi nga ho, it's against, dun sa paniniwala ko, sa prinsipyong pinaglalabang ko. Di ho ba? May mga nakalaan na pong mga batas, may mga nakalatag ng batas at memorandum. Hindi ho kailangang mamahiya, magalit, mangharas para lamang makasingil. Kasi hindi ka naman makakasingil pag gano'n ang ginawa mo eh. Kabaliktaran ang mangyayari. Hindi ka babayaran. Now, the reason na sinasabi kong kailangan bayaran, pag-ipunan at bayaran, kasi obligasyon mo yan, hiniram mo yan. Diba? Hindi naman sila yung lumapit sa'yo para, ito, pera mo. Diba? Hindi. Ikaw din nag-apply ka.
'Di ba? And you, as manghihiram ka ng pera, 'di ba? Kailangan gumawa ka ng sarili mong due diligence para malaman mo man lang kahit papaano kung ano ba yung pinapasok mong obligasyon. It's just so happen na itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, talaga hindi sumusunod sa batas. Kasi unang-unang nilalabag nila dyan is yung The Truth in Lending Act. Di po ba? Kasi sa The Truth in Lending Act, dapat yan fully disclosed. Yung obligasyon, no, napapasukin nung nanghihiram sa kanila. Kailangan alam yung interest, yung processing fee, kailan ng due date, gano'ng kahaba ba yung termino, and everything, no? Lahat po ng kailangan malaman dun sa utang, dapat fully disclosed. Which is hindi ginagawa nito mga abusadong online lending apps. Kasi pagka yan, sinabi nila, walang mangungutang sa kanila. Biruin yung laki ng interest, ang laki ng kinakaltas. Sino mangungutang dyan? Kaya hindi nila sinasabi. Ano po? Yun yung trap na ginagawa nila. Okay? So, ako lilinawin ko ho, wala ho, no? Wala ho yung sinasabi nyo na kung magkano natatanggap ko. Actually, ito nga hong channel ko sa YouTube. Okay? Kakarampot po ang kinikita niyan. No? Kasi it's not about dun sa pera na matatanggap ko sa aking channel. Facebook po, hindi po ako kumikita. Sa TikTok po, hindi po ako kumikita. Di po ba? Dito po, sa YouTube, kumikita po ako maliit na na kapraso. Okay? Pero sa akin, masaya na ako dun eh. Bakit? Kasi nakakatulong ho ako sa ibang tao. Lalo na ho yung walang alam tungkol sa pagpapautang. No, dun sa mga batas na nakalatag, no, o mga memorandum na nakalatag para ho malabanan itong mga bugok na online lending apps na to, yung mga abusado na yan. Doon lang ho masaya na ako eh. No, tsaka ho yung kahit papaano makapagbigay man lang ho ako ng encouragement dun sa mga nakakaranas po ng anxiety, depression, no, tsaka ng emotional stress. Doon lang po masaya na po ako eh. Kasi kahit papano po nakakatulong ako sa aking kapwa. Di ba? So kung pakipanood ho ng wag ho lang ngayon manonood nung lang simula lang. No, buong video panoorin nyo para maintindihan nyo po yung konteksto nung in-upload ko na video. Hindi ho ko mag-upload ng mahabang video para panoorin nyo lang yung 1 minute. Di po ba? Hindi ho ganun. Panoorin nyo ho ng buo para maintindihan po ninyo. Huwag ho kayo mag-alala. Wala ho akong galit. Wala akong ill will. Ini-explain ko lang po sa inyo na wala akong sino man, no, ang nagbayad sa akin para gumawa ho ng video. Ito po'y kusa akong loob na ginagawa para ho ako makatulong. No, kahit papano, no, sa pagbibigay man lang po ng encouragement, no, pagbibigay man lang po ng konting tips tips para dun sa mga nakakasakop po dun sa pagpapautang, di po ba, tips paano makakaiwas sa mental torture, sa anxiety, yun lang po ang gusto kong gawin. Sarili ko desisyon. Wala hong pumilit po sa akin. Kaya nga po ako minsan hindi nakakapag-upload kasi busy ho tayo sa trabaho dahil meron ho tayong day job. Di ba? Hindi ko ho kailangan ng pera ng mga bugok na online lending apps na yan. No? Kung sa kanilang din lang po manggagaling, ay hindi na ho. Meron ho akong prinsipyo. Meron ho akong pinaglalaban eh. No, ang pinaglalaban ko ho dito, matigil yung ganitong klase ng paniningil. Kasi hindi tama. No? Sana lang maintindihan ninyo. No, hindi ako galit, wala akong ill will sa inyo. Ako'y nagpapasalamat at nagbigay kayo ng ganitong klase ng tanong o komento. Kasi at least, no, masasabi ko kung ano man ho yung dapat kong sabihin with regards kung bakit ako gumagawa ng ganitong klase ng video. Sana po nasagot ko ito. No, at sana po naintindihan po ninyo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like,
pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.